nga mga chong, marami tayong basketball updates. Maverick Anmisi, maglalaro na nga ba sa Barangay Ginebra? Updated PBA playoff scenario? Sino-sino nga ba ang maghaharap-harap? Patapos na ang elimination round at placing na lang yung inaantay ng mga kupunan. Importante nga yung kanilang mga laro gaya ng Barangay Ginebra dahil sa kanila nga nakasalalay kung makukuha ba nila ang twice to beat advantage. At napaka-crucial nga ng mga natitirang laro dahil dyan natin malalaman kung sino ba talaga ang maghaharap-harap. At eto na nga yung updated playoff scenario matapos matalo ng San Miguel at NLEX Road Warriors sa kanilang huling laro. Titingnan natin yung kasalukuyang team standings. Nangunguna ang NLEX with 8 wins at 3 loss record. At tabla naman sa second spot ang San Miguel, Magnolia at Barangay Ginebra na pare-parehong merong 7 wins at 3 loss record. At dito na papasok yung first scenario. Sakaling may panalo ng San Miguel, Magnolia at Barangay Ginebra, yung kanilang mga natitirang laro ay magkakaroon ng 4-way tie ang NLEX, San Miguel, Magnolia at Barangay Ginebra. At kung mangyayari nga yan mga chong, hindi winning over the other ang mangyayari. Ang gagamitin ay quotient system. At para sa mga fans ng apat na teams na yan, huwag kayong mag-alala. Sigurado na silang merong twice to beat advantage kung magkakaroon ng 4-way tie. Placing na lang talaga magkakatalo. Kung mangyayari talaga ang 4-way tie na yan, ay ang mangunguna sa team standings ay ang San Miguel Beermen na mayroong plus 17 statistical points. Pangalawa, ang NLEX with plus 2 statistical points. Pangatlo, ang Magnolia Hotshots with negative 9 statistical points. At pang-apat naman, ang Barangay Ginebra with negative 10. Fifth spot naman ang Converge Fiberxers. At magtatabla-tabla naman sa ibaba ang TNT, Rain or Shine at Meralco. Magkakaroon din dyan ng quotient system. At base sa ating computation, magiging number 6 ang TNT dahil meron silang plus 42. Number 7 naman ang Rain or Shine na may plus 4. Number 8 naman ang Meralco with negative 32. Sa mga nagtatanong kung paano ko na-compute yan, ay base yan sa ipinuntos ng mga nagtabla-tabla na teams nung nagharap-harap sila noong elimination round. So, ang siste, number 1 ng San Miguel with twice to beat kung saan makakalaban nila ang number 8 na Meralco Bolts, number 2 na NLEX with twice to beat kontra Rain or Shine Elasto Painters, number 3 na Magnolia Hotshots with twice to beat kontra TNT Tropang Giga, at Barangay Ginebra naman na mayroon ding twice to beat advantage kontra sa number 5 team na Converge Fiberxers. Pero eto naman yung second playoff scenario kung saan i-assume natin na matatalo ang Magnolia Hotshots kontra TNT Tropang Giga. Ang mangyayari, magkakaroon lang ng 3-way tie sa itaas kung saan mananatili pa rin ang San Miguel with number 1, number 2 ang NLEX, at aangat naman sa third spot ang Ginebra. TNT Tropang Giga naman ang makakakuha ng number 4. Ang magtatapat-tapat, SMB versus Meralco, NLEX versus Rain or Shine. Yung makakatapat naman ng Ginebra ay depende kung gaano kalaki yung magiging kalamangan ng TNT sa Magnolia. It's either Converge Fiberxers o Magnolia Hotshots. TNT Tropang Giga naman ang kukumpleto sa top 4 kontra sa Magnolia o Converge Fiberxers. Yan na nga yung latest playoff scenario at abangan na lang natin kung ano ang magiging resulta. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo sa ating playoff scenario? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Maverick Anmisi, maglalaro na nga ba sa Barangay Ginebra? Netong mga nakalipas na laro ng Ginebra ay absent etong si Maverick dahil sa kanyang inindang injury. Marami-rami nga siyang na-miss na laro ng kanyang kupunan. Kaya naman, maraming Barangay Ginebra fans na nagtatanong,
makapaglalaro nga ba si Maverick sa paparating na PBA playoffs? Mismong si Coach Tim ang sumagot niyan sa kanyang naging latest interview na sa playoffs pa talaga yung target na pagbabalik ni Maverick Ahanmisi sa kanilang kupunan. At nung nakita nga raw si Maverick na naglaro kontra TNT Tropang Giga, ay ayon kay Coach Tim, ay hindi nga daw yan planado. Hindi pa rin daw 100% si Maverick, pero pinaglaro niya nga ito para maramdaman kung gaano kabilis ang laro. Pero i-expect nga raw, sa huling laro ng Ginebra kontra Rain or Shine, ay makikita na natin etong si Maverick na maglalaro ng mas malaking minuto para sa Barangay Ginebra. Para sa akin mga chong, ay kahit laman ng mga trade rumors etong si Maverick, ay naniniwala ko na malaki pa rin ang kanyang may tutulong sa Barangay Ginebra, lalong-lalo na ngayong PBA playoffs. Kakailanganin nga ni Coach Tim ng more manpower this upcoming playoffs at isa si Maverick sa kanyang magagamit. Kaya naman isang magandang balita na makapaglalaro na si Maverick Ahanmisi. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa pagbabalik ni Maverick sa Barangay Ginebra? Ano rin yung masasabi nyo sa latest playoff scenario na magtatapat-tapat? I-comment mo lang dyan sa ibaba.